Senatorial candidate Erwin Tulfo muling nag-ingay at pati mga OFW hinamon ito. Tulfo, gigil na gigil din kay Maharlika dahil isa ito sa mga nagbisto ng kanyang pagkatao sa Amerika. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. Tila gusto na ngang maghuramentado ni Erwin Tulfo sa kanyang programa dahil gusto nitong bigyang hustisya ang kanyang panluloko sa Amerika nang magnakaw siya ng pagkakakilanlan ng ibang nationality para maging US citizen siya. Tulfo, galit na galit sa mga bumabatikos sa kanya, lalo na kay Maharlika at sa iba pang mga OFW. Buwelta pa ni Erwin Tulfo, yung ilang vlogger ho dyan, salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae, nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo ining, mamahalin pa yang mga antipara mo. Sagot naman ni Maharlika, ba't ganon? So ano na lang tingin mo sa mga palangga ko na talagang nakapangasawa ng afam? O maswerte ka, may pera ka, ganon-ganon? Di ba sana totoo? Sana mayaman ang asawa kong afam. End quote. Bumanat naman si Miss Cathy Binag kay Erwin Tulfo at sinabing, grabe, di ako makamove on. Ngayon lang ako nakakita ng isang tao na gumawa na ng kasalanan. Siya na nagsinungaling, na meke ng dokumento, di pa naging tapat sa bayan. Pero isang politisyan, kung makabatikos sa iba, wagas. Pero kapag siya ang nabatikos, galit. Pati antipara ng iba napapansin. Kamustahin naman natin po mga relo at kotse natin, sir. Plus the fact na kahit may mga patunay na dokumento sa kanyang pagsisinungaling, siya pa ang mayabang at matapang. Hashtag, arroganting to the highest level. Hashtag, pabiktim. Hashtag, sinungaling. Don't change the narrative. Huwag gawing normal at itama ang illegal na gawain. Huwag nating ilihis ang isyo. Huwag ninyong gamitin ang mga OFW or mga nagtiinti. Iba yun. Ang isyo ay ang pagtatago niya sa sambayan ng Pilipino na siya pala ay nagtago sa ibang pangalan upang magkaroon or manatili ang kanyang citizenship sa Amerika. Hashtag identity. Plus the fact na tumakbo siya sa party list nang siya ay may hawak na American passport na ibang pangalan ng 2022. Akalain ninyo, ito ay nananatili niyang itago sa sambayan ng Pilipino hanggang nahuli siya at na-question siya. Kung di siya nahuli, tuloy ang panluloko at panlilinlang niya. Imbis na aminin niya ang katotohanan sa totoong isyo at maging humble sa pagkakamali niya, siya pa ang galit at gusto niyang maawa sa kanya ang tao. Maling-mali. Pero kapag ibang tao ang magkamali at siya ang magbabatikos, halos hubaran nila, didiktahan at insultuhin ang dignidad ng tao, okay lang. Dapat i-adapt niya ang kanyang sariling gawain sa pamumuhay niya. Una, Erwin, wala naman akong galit sa'yo. Wala akong personal na galit sa'yo dahil meron naman tayong pinagsamahan sa Facebook sa mga comment-comment. Naging pinupuri-puri mo pa ako noon. The same thing, may message pa tayo nung Duterte time, di ba? Dahil syempre sinusuporta natin si Pangulong Duterte. Walang problema doon. I'm not supposed to, hindi kasi porket magkaibigan tayo, hindi ko na lang to, I'm not claiming na magkaibigan tayo na nag-uusap tayo. Yung mga comment lang, you look so gorgeous, chucho, mga ganyan. Alam yan ng mga followers ko. So, eto pa, napag-alaman ko kasi, Winong, na kaya hindi ka inappoint ni Pangulong Duterte dahil sa issue mo na identity theft.
Okay? Yun yung issue. Pero napanood ko kasi, sabi ni Rene Bondoc, Erwin Tulfo is a threat to national security. Sabi niya. Pero kasi mga kapalangga, nag-uusap sila ni ni Aljo Bendijo. I will try my best na bait-baitan ngayon. Kinukwento mo kasi, umaapila ka sa puso ng taong bayan. Eto na naman pinapaikot na naman kayo ni Tulfo at iba, well, we're just talking about Erich Sylvester. Ang kinukwento mo na galing ka sa mahirap na pamilya, yung tatay mo is nasa military, di ba? Parang alam ko nga, ang yabang nyo noon, na yung tatay niya from military, you're this or that. Walang problema yon. Kinukwento mo na 10 kayong magkakapatid, na ang pinapaaral muna, ang priority muna si Mon Tulfo. Na-meet ko yan nung college days ako. Na-interview ko yan. Na-post ko nga yung picture na yan ni Mon Tulfo before. When I was like, I'm still bubbly. Yung alindog ko kumakabog-kabog. But anyway, okay yung kwento mo na nagsumikap ka, chuchu, yung kapatid mo, sila munang pinag-aral dahil mahirap, ikaw tumigil ka, nagtrabaho ka. Kung ganyan ang kwentong buhay, ang dami ko niyan. Okay? Pero I'm not here para ikwento yung buong kwento ng buhay ko kasi nakwento ko na yan sa mga palangga ko. Pero slight lang. You talk about being working student. Working student din ako. You talk about nakabuntis ka nung college. Ako din nabuntis nung college. Tapos sinasabi mo na may nagsabi na ipapalaglag, ganito, gano'n, na panindigan mo. Ako pinanindigan ko din, nabuntis ako ng bata ako ng vonggang-vongga. Kaya nga lola na ako Okay yun. Okay? I admire you sa mga ganyang dramatization, 101, 102, 103. Na 10 kami magkakapatid, ganyan-ganyan sinasabi mo, kasi yung nanay mo may sakit, da. Kasi ang title ng vlog ninyo or ng show ninyo is, eto na, magsasalita ka na. Ang issue dito, Erwin, hindi about yung naranasan mong kahirapan. Tapos, nag-aral ka sa UE, ganyan-ganyan. Hindi tayo naging matanda ka pala sa akin. 'Di ba? Halos pareho tayong alam mo yung mga OFW, halos pare-pareho naman ang kwento ng buhay yan na nakahirapan, nag-aaral, chuchu hanggang sa isang araw, 'di ba, nakabuntis ka nga ng iyong jowa, pinanindigan mo sa Pampanga, chuchu hanggang sa ang hirap ng buhay, naisip mong mag-Saudi dahil na-admire ka doon sa mga malalaking ginto na mga Saudi boy or Saudi girl noong unang panahon, 80s ganyan, 'di ba? Pumila ka sa sa OWA, sa POA or 'di ba? Pumila daw siya para mag-apply, hindi siya natuloy sa Saudi. Then kinontak na yung kamag-anak. Kinontak mo yung kamag-anak mo dito sa Amerika, sa San Francisco. That's good. Lahat tayo gusto naman talagang makaahon sa kahirapan. Then you talk about your life here in America na nagtulak ka ng mga pushcart para magkapera, ikaw ay naging janitor, naging casino, nagtrabaho ka sa casino, nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, Then kinukwenta mo, masama ba? Sabi mo, na kasalanan ba yun? Na gusto mo lang pakainin yung mga anak mo? Gusto mo lang supportan? Ay, jutang Genimes. Lahat ng OFW, ganyan ang kwento. Dong, ganyan din ang kwento ko. Pareho tayo ng kwento. Yun nga lang, hindi ako nag-TNT. But I'm not the bida. Here, you are the bida. Okay? Nakwento yan. Alam niyo yan, mga palangga. Kwento ka na ganito, nagkukuha ka ng card. Siyempre nga naman, yung mga tao, yung mga well, I will not address you nga. Because I want to educate you. Kaya lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang buhay ninyo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Kinuwento mo na ganito, ganyan, ang hirap kasi kailangan mo magpadala ng pera, nabuntis yung asawa, mga ganyan. Kasalanan ba kasi wala kang nagawang krimen? Hindi na matatakpan ni Erwin Tulfo ang kanyang kabulastugan, kaya idinaan na lang sa panghahamon sa mga taong bumabatikos sa kanya. Mag-comment lamang sa baba ng inyong opinyon at maraming salamat sa panonood.